Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kakunin sa mga awit, Kabanata 11, talata 7. Ang sabi po dito, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, ito po ay pinapahayag at sinasabi na ang batas ng Diyos ay walang kulang. Kasi kung titignan naman natin, kahit ang batas natin dito sa Canada, kahit naman din sa Pilipinas, ito ay pumapaloob talaga sa batas ng Diyos. No, lalo na yung sa Ten Commandments. Kapag sinabi nating walang kulang, ano siya, perfect siya, kumpleto siya. Hindi siya nagbabago noon, no, hanggang ngayon, hanggang sa darating. Kung ang lahat ng tao susundin lang yung Ten Commandments ng Diyos, walang magiging problema, di ba? Walang gulo, walang alitan, walang nakawan, walang patayan, 'di ba? Walang inggitan kasi napapaloob 'yun sa utos ng ating Panginoon. Lahat marunong gumalang sa kanyang magulang, no? Sa kanyang ama't ina. At siyempre, kapag si Lord yung naghahari sa atin, magiging payapa, magiging tahimik. Bawat mamamayan ay nandun yung pagmamahalan, nandun yung pagtutulungan. So, yung batas ng Diyos, ano yan kumpleto na kung susundin lang ng tao. Pero siyempre, bakit dumami yung batas? Kasi kailangan mo specific no? Kasi ang tao minsan, gumagawa ng paraan o gustong lusutan yung batas ng Diyos. At may kita rin naman natin, di ba? Minsan yung batas na sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, nakabatay din naman sa salita ng Diyos Kahit nga doon sa Pilipinas, sa preamble, di ba? Hinihingi pa rin yung aid ng Almighty, ng God, ng Diyos. Kasi yun ang pinaka-superior na batas yung batas ng Diyos Yung mga ginagawa ng tao, ng mga batas, yung mga konstitusyon, naka-inline pa rin doon sa batas ng Diyos So, siyempre, mas ini-specify. Di ba? Kunyari, yung wag kang papatay. Siyempre, maraming klase. May murder, may homicide. So, kina-classify, di ba? Anong klase ng pagpatay yung ginawa? Kung sa pagsisinungaling, may libel, di ba? Pero pag ginamit mo sa social media, so magkakaroon ka ng cyber libel. Alam mo kasi, nagiging problema kasi sa tao, ina-abuse minsan yung sistema, yung batas. Doon dito sa Canada, may mga tao na, siyempre, pag na-aksidente ka sa trabaho, meron kang WSIB, yung government magbabayad sa iyo. Kaso yung iba, ina-abuse. Minsan, tumatagal na, mga ilang years na, ano pa rin, hindi pa, nandun pa rin na modified pa rin, di ba? Minsan, siyempre, kung minsan yung mga, dito kasi, kung ano lang sabihin mo sa doktor, yun lang naman din isusulat Diba? Yun lang din isusulat nila. Tapos, meron din dito, yung mga mag-asawa na may mga anak, biglang, kunyari, maghihiwalay. Siyempre, yung isa naman, magde-declare solo parent, o siyempre, magkakaroon na naman ng ng tulong, galing sa government. Minsan, merong yung government magbibigay sa kanya ng apartment, kasama yung kanyang mga anak. So, mura lang yun. Pero ang nangyayari, kunyari lang yung hiwalay nila. Tapos yung lalaki, pag doon pa rin pala tumitira, doon sa may apartment na binigay ng government. So, kung meron man dumating na mag-inspect, sasabihin niya lang ng wala, binibisita ko lang yung anak ko dito. Di ba? So, kaya minsan, ina-abuse nila yung sistema. Pag nalaman nila na
uy, ito, maganda to, di ba? Pwede nating lusutan. Yan ang mahirap kasi sa tao. Maghahanap ng justification, maghahanap ng paraan para lang labagin yung batas, di ba? Na gagamitin yung sistema na parang legal naman yan eh. No? But in reality, hindi maganda. Mukha siyang legal, pero ano pandaraya di ba? Dinadaya yung sa government nga. Tapos doon nga sa meeting namin, yung iba nga, ano pa yan, naka WSIB, tapos umuwi doon sa sa ano nila, doon sa bansa nila. Siyempre, yung government, bigay ng bigay, hindi nila alam na lumabas na pala ng bansa, no? Doon pumunta sa nila, sa country nila. Siyempre, ang lang pag nalaman ng government, no, may mag-report, malaking problema rin, di ba? Yun ang nagiging yun ang sa tao. Yung alam niyang mali, alam niyang hindi maganda, okay lang yun. Siyempre, benefits din naman yun. Kunyari, nagkasaano ka naman talaga sa trabaho, maganda naman talaga yun. Pero nga lang, yung nagiging problema nga lang sa iba is, yung ina-abuse nila. No? So dito may kita natin mga kapatid na yung batas ng Diyos walang kulang. Itong utos ng Diyos ay nagdudulot ng bagong buhay. Diba? Kasi kung ang tao ay talagang susunod lang sa utos ng Diyos, magbabago yung buhay ng bawat isa sa atin. At mapapabuti tayo. Yan yung pinagkaiba natin sa mga hayop. Yung mga hayop, walang sinusunod na batas. Tayong mga tao, meron tayong batas. Bakit? Kasi gusto ang batas, ginawa yan para sa ikabubuti natin, para ilagay tayo sa ayos. Kasi tayong mga tao, minsan talaga, maraming abusado. Di ba? O kunyari, kahit nga sa pagdadrive, di ba? Pag hindi mo nilagyan ng rules ang kalsada, ang lahat na lang, magpapakarerahan na yan, di ba? Pa-swerving na lang yan. So, magiging ma-aksidente. Magiging prone sa accident yung lugar na yun pag walang rules, di ba? Pag walang batas. Kaya yung batas ay nagka-guide talaga sa tao Kasi tayong mga tao minsan, gusto kasi nating kumilos sa gusto natin Baka kasi minsan iniisip lang natin sarili natin. Hihirit ka lang ng kasi iniisip mo sarili mo kasi gusto mong nagmamadali ka. Pero hindi mo sinasalang-alang, hindi mo iniisip yung kapakanan ng ibang tao. No? Baka kung mabuti lang kung ikaw yung maaksidente, kung maka-aksidente ka pa ng iba. Kasi tayo mga tao, talagang mga makasalanan tayo. Diba? Kaya nga kaya nandyan yung batas para tayo ay mapabuti. At siyempre, kapag sumusunod ka sa batas, wala kang takot, di ba? Kasi mga tao minsan na gumagawa ng krimen, gumagawa ng hindi maganda, balisa yan no? Lalo na kapag may ginawa kang hindi maganda, o kaya nag-a-addict ka, di ba? O kaya may niloko kang tao, tapos may sa'yo, nagsampa ng kaso sa'yo. May mga bagong tao lang sa lugar nyo. Hindi ka na mapanatag di ba? Mga bagong mukha sa lugar mo, parang para kang natuturete, di ba? Kasi niisip mo baka mga spy to, no? Baka mga intel ito, di ba? Baka sino-surveillance ako. Yun agad yung isip mo Makakita ka lang ng police car, talaga namang Hindi mo alam kung saan ka lang magtatago. Hindi ka naman huhulihin pero dahil may ginawa kang hindi maganda o meron kang ginagawa o kaya meron kang dalang illegal o hindi ka napapanatag. Kaya yung taong sumusunod sa batas ng Diyos, talagang napapabuti. 'Di ba? Kaya nga yun ang kagandahan nang tayo ay inabot ng salita ng Diyos. Lahat ng taong sumunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng taong sumunod sa batas, sa kautusan ng Diyos, napapabuti. Kasi bakit nagbabago kasi yung buhay natin 'Di ba?
Alam natin na hindi man tayo nakikita ng mga tao sa paligid natin, may Diyos na nakakita sa atin di ba? May mga bagay na pwede mo itago sa ibang tao, pero sa Diyos wala tayong maitatago At dahil doon sa consciousness natin na yun, na alam nating may nakatingin sa atin, at siyempre, nandun din yung salita ng Diyos, kasi pag nasa atin yung salita ng Diyos, nandun na yung conviction di ba? Alam na natin na hindi tama itong ginagawa natin, kaya yung salita rin ng Diyos na yun ang magbibigay sa atin ng kakayanan na maiwasan yun at hindi gawin yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At siyempre, yung kanyang batas, sabi nga doon, is mapagkakatiwalaan. Yung kanyang batas ay mapagkakatiwalaan. Diba? Dito sa mundo, pakiramdam mo, unfair. Yung mga nangyayari sa buhay mo. Pero tayo makakaasa na ang Diyos ay ipapataw yung hustisya sa bawat nananalig at nagtitiwala sa Kanya. May sariling pamamaraan ang Diyos kung paano niya gagawin yung hustisya na hinahangad mo at yung hustisya na nararapat para sa iyo. Kaya nga siyempre, walang bagay na nakakalampas sa paningin ng Diyos. At hindi lang yung mapagkakatiwalaan, kundi nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Kaya nga patuloy tayong ini-encourage ng salita ng Diyos na patuloy tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Kasi yung mga salita ng Diyos, batas niya to na dapat nating sundin. Kasi pag sinabi mong batas, kailangan mong sundin yan di ba? Gustuhin mo man o hindi, kailangan mong sundin. Kasi pag hindi mo yan sinunod, may kalalagyan ka, di ba? Hindi ito makakabuti sa iyo, kundi ito'y makakasama sa iyo. Gustuhin mo man o hindi, kailangan mo siyang sundin kasi nga batas yan Di ba? At yung batas na yan, kapag sinunod mo, yan din yung magproprotekta sa iyo at sa akin. Di ba? Yan din yung magiging depensa. Kasi ang batas, ginawa yan para depensahan yung mga mabubuting tao, yung mga taong sumusunod sa batas. At yung mga lumalabag sa batas at hindi namumuhay sa batas, sila yung yung habulin ng batas. Kaya kung tayo patuloy na magpapasailalim sa batas ng Diyos, sa kalooban ng ating Panginoon, makakaasa tayo mga kapatid na yung kapayapaan, yung katiwasayan, yung kasaganaan, siyempre, kung lahat ay namumuhay sa batas ng Diyos, ano talaga, yung kaginawahan, yung kasaganahan, yung kasiyahan, yung pagkakaisa, magiging maganda ang magiging takbo, na hindi lang ng buhay natin, kundi ng lahat ng namumuhay, kung ang bawat isa ay mamumuhay sa batas ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.